Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tuga marilaga po sa Sendo, aldaw kitang Lunes Gunyan. Petsa 12 na po kang bulan na Agosto taon 2024. Sa tuyo pong mga bareta, live sa mga kakamping radyo, kita po mantabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi, dyan po sa Partido area, sino po sa 91.9 BBS-FM sa Siyudad Caraga. Nantabayaran man kami via FB Live, asa po yung live streaming sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya para ko si Ken Palma sa lado teknikal, ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Uya po mga bareta erot sa lado nasyonal. Ipapautob kang Philippine National Police ang recalibrated approach sa saindang kampanya kontra sa iligal na droga sa entero Pilipinas. Sigun ki PNP Chief General Romel Francisco Marbil, katoyang kaning tutukan ang mga source as in supply chain o mga high-value drug personalities invest sa mga saralit na pusher as in user. Nagtutubod ang PNP Chief na mas epektibo ang siling na estratehiya na mapukus sa ugat kang problema sa paagiban kang Less Bloody Drug War Campaign. Kabali sa bagong estratehiya, ang mas pinakusog na intelligence operations as in mas pinakusogban na koordinasyon sa komunidad. Napagaraban na po July 1, 2022 sa kudkan July 31 ngunya na taon. Nakakumpiskara na ang PNP ng abuton sa 36.5 billion pesos na kantidad nini pinagbabawal na droga halos sa wala tuong drug-related operations. Mientras tanto matugang, interong pigkunidad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangyaring incident sa bahagi o sa parte kan Baho de Masinloc kung saan nagpabuhi ni drafted flare ang multi-role aircraft sa rotang inagyan kang Philippine Air Force na nagkukurasyon ng routinary maritime patrol sa teritoryo kang Pilipinas. Naikisumaro ang Presidente sa maiisog na personahis kang Philippine Air Force. Sinabi kang Presidente na ang aksyon kang People's Liberation Army Air Force unjustified, illegal, as in reckless, orog na as in naglupad ini sa sovereign air space kang Pilipinas. Tinawandong pa ni Presidente Marcos na ngunyan nagkalmado na sa kadagatan, ini na naman ang China as in nagkukurusin ng mga delikadong aksyon sa airspace. Tinawandong pa ni Presidente Marcos na mantinidong committed ang Pilipinas para sa sarong diplomasya as in matulidong na pagi ng pagresolver sa anuman na dahil pagkakaintindihan. Naangapunan pa man ang Presidente sa China na maging responsable sa silang aksyon na dapat man maging sa dagat o sa aire. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras siya tungunan. Sa iba panitaras ka mga bareta niya tungunan. Balita pa mag-aaral sa lado nasyonal. Rason sa matinding pagbaha sa Metro Manila sa iba pang parte ka nasyon, darakan Super Typhoon Karina sinabagat, itinaas na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang calamity fund sa 51% o kabirugan at 31 bilyon pesos. Sa 2025 national budget, dinagdagan kan Parasyo Malacanang ang 31 bilyon pesos o nagdagdag ang Parasyo Malacanang ng 31 bilyon pesos sa bagong operations para sa calamity fund kung saan nagluwas na 51% halangkaw kaysa ngunyan na taon. Napaganaman na sa 31 bilyon pesos na calamity fund, nasa 14.7 bilyon pesos na ang para sa pagpapatindog ng mga nadistrosong permanenteng istruktura aron ka mga tinampo, tulay, asin baging mga edipisyong pang-eskwelahan. Mentras tanto, 7.7 billion pesos man ang pigtagama para sa Quick Response Fund as in frontline departments kang gobyerno. Sabi kan mismong nagpadrino kanina si Congressman Campos kan Makati City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras yato ko dyan. Antabayaran po dyan mga tuga, mga report. Mag-alas mga pagriban yato sa luwas. Sa iba pa nitalas ka mga bareta yato ko dyan. Pigsugo na kan Department of Health ang pag-activate kang Surge Capacity Plan sa mga ospital na nasirarom kang pag-administrar kan o pag-administrar ka rin sa National Capital Region huli sa nagdarako na kaso ng leptospirosis. Siguro sa report, iguanang 1,444 kaso kang leptospirosis sa nasyon. Sagkod kan July 27. Sa San Lazaro Hospital, ang sa mga air condition na private rooms, ibinugtak na sa sarong leptospirosis ward. O ibinugtak na sa sarong leptospirosis ward na sigribong ER extension ang mga kama sa saindang compound hospital para sa mga pinuludahan na kaso. Alagad sinabi ni San Lazaro Hospital Chief Medical Professional Staff Dr. David Suplicy na ang problema sa kunyan, kulang sa doktor. Mientras tanto, nagbukas naman yung bagong ward para sa mga pasyente ng leptospirosis at National Kidney and Transplant Institute. Nagboluntaryuman ang mga nurse halis sa Bicol Medical Center as in Philippine Orthopedic Center na magtabang sa mga pasyente. Nagbaba na ang bilang ka mga nag-admit o na-admit na pasyente huliman sa leptospirosis. Ang agad sinabi kan NKTI dahil pa oras para magpahingalo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugag, kinatalat niya ito mag-report hal sa luwas. Kumusta sa lugar nindo? Nagkaperang parte sa naga, nag-uuran. Duman po sa pinggalian ko ngunyan pagkaaga, nag-uuran. Pagkamot ko din sa studio, dahil man nag-uuran. Ano? Bigbuyagyag ni House Deputy Majority Leader, as in Congressman Erwin Tulfo, na ginatos ribong obrero sa Pilipinas ang maapektaran as ibawaran ng hanap buhay kundi maririndahan ang talamak na bintahan ng mga substandard as in peking produkto na kanaklan gikan China gamit ang mga online delivers. Uli kani, nagsunod si Tulfo kaibanan sa mga pagriba sa CIS nin sarong resolusyon para paimbestigahan sa Kongreso ang unfair online sales practices ng mga offshore appliances na kanaklan gikan sa China asin direktang ipiglalawag sa Pilipinas, asin ipinababakal sa mas baratong kantidad. Sinabi kang kongresista, abuton sa 15 negosyante, nakadaklan manufacturer asin nagpabakal ng mga appliances ang personal na nagdulok sa sayang opisina para magpasurog na, hulita apektado na ang sa indang negosyo sa talamak na bintahan ng mga substandard asing peking produkto na ipinababakal sa mas baratong kantidad. Piglino man ni Tulfo na dahil siya kontra sa mga online selling, alagang tilawan doon na dapat sindang mag-agi sa mga pinatalaan na lay kan sa tuyang gobyerno. KM
Kakampi. Oras siya ito kanya matugang alas 5:16 ng pag-aaga. Aramon naman ang mga bareta halis sa mga pagliliban niya ito sa lawas. Nasa 1.3 billion pesos na kantidad ni Shabu. Nabawi sa sarong drug by bus operation dyan sa Banwaan, Kampasakaw, Camarines Sur. Aramon niya itong details kang report na yan. Ali kay Mike Gravito. Mike. Matubang niyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarog 41 anyos na lalaki sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur na pinagsabi kan mga otoridad na sarong high value individual matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug by bus operation kan Pasakaw Municipal Police Station. Sa report gikan sa Pasakaw PNP pasado alauna 5 ni napagkahapon kasudma duman sa Zone 2 Barangay Udikon, Pasakaw, Camarines Sur kan ihalansar kan mga otoridad ang bypass operation kontra sa persona kan pinagapod na si Ron, residente kan Barangay Udikon kung saan nabakalan siya kan nasarong pusher buyer na pulis nin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudaan shabu. Nakapag-transact po taning nasa 100 grams. Ang napagulayan na presyo is 200,000. And ang mag-transfer po itong bypass operation na kumpiskar pa po sa iyang posisyon ng another 100 grams kiraray na illegal drugs. Kaya bali po nasa 200 grams po gabos ang nakuhatang illegal drugs sa posisyon sa side. Kaya nagkakalaga po yan ng 1.3 million pesos sa dangerous drug value na po yan. Parte kanaging mga pahayag ni Police Major Alan Lopez, ang Chief of Police kan Pasakaw Municipal Police Station, dapit sa pagkakabawi kan nasa 1.3 million pesos na kantidad kan pinagtutubudan Shabu sa saindang ginibong bypass operation. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto sa iba pang report, mga estudyante na nakakubitir ng jaywalking sa Siyudad Ganaga, kabali daa sa titikitan. Pareta haliki Baiko Garcia. Biyernes din pagkahapon nagpadala ng surat ang Station 3 Naga City Police Office sa mga eskwelahan sa Barangay Peña Francia, Naga City, asin nakiulay sa mga school administrators na pasunodun ang mga estudyante sa mga eksistidong ordinansa, lalo na ang jaywalking. Sa communication letter, halik kay Station Commander Police Major Alex Sumayaw, nakasurat na ang pulisya kan jaywalking ma-apply sa gabos. Dangan ma-issue ng citation ticket ang mga otoridad base sa ordinansa. Kinampirma rin ni Dr. Sulpicio Alvarez, Principal kang Camarines Sur National High School. Asin sa ini sa sayang iba pagiramdom sa atyan sa flag raising ceremony. Mareman subot ang katuyuhan kang ordinansa ulit na pinapahurugan safety kang mga estudyante nakadaplin nagralalakaw asin nagbabalyo sa tinampo. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugag alas 5:20 ng pag-aaga. Sa iba pa details ng mga bareta kung dyan sa lado nasyonal, nagpaliwanag na si Senate President Gis Escudero. Manungod sa nainot niyang pahayag, paparapit sa pagkakordakol kang pila ka mga holidays sa Pilipinas sa laugling sarong taon. Matandaan naging ulay-ulay ang naging pahayag ni Escudero ay parang nahari kung sa plano sumot ka ng limitaran. Ang mga holidays sa Pilipinas, ninulita baging less competitive subot ang mga kumpanya asin mga obrero sa nasyon. Kung ang 22 dias lang ang trabaho sa sarong bulan, nagluluwas na sarong binog na bulan dahil nagtatrabaho ang mga obrero, sabi ni Escudero. Mientras tanto, nag-angal man ang nagkaparang grupo as individual sa sinambit ng payag kang Senate President kabali ang labor leader na si Leonie D. Guzman. Sa sarong na entrevista, biklaro ni Escudero na bako man subot mabawasan ang mga holidays sa nasyon imbes na dapat inimbatagdagan pa. Nasampit pa man kang Senate President na halabao na proseso kung halion ang mga historikong holiday sa nasyon asin dahil na ini maging prioridad kan Senado urog na sa ngunyan.
Pinatawan nin 138 taon na pagkakapreso ang sarong hospital clerk sa 46 na gayong kaso na may koneksyon sa peking dialysis claim sa Philippine Health Insurance Corporation Insurance kanagtalikod na 2019 sa binding final decision kang Pasig Metropolitan Trial Court Branch 153 sa pagiri presiding judge Jesus Lapus Gaudino. Guilty beyond reasonable doubt si Isvin Agudilos Rances sa kasong falsification of official documents. Asi pinababayad ng 50,000 pesos sa kada bilang o lampas 2 million pesos na may subsidiary imprisonment. Nalinigman ang pangaran ka mga doktor asin staff kang Tri-City Medical Centers sa pahinot ni Dr. GJ Ordinal, President kang Tri-Daycare, iba pang owners kan hospital. Kabali si Dr. Jocelyn Kumangkiat asin Dr. Proilan De Leon. Inot naman ay napsulto kan Department of Justice si Dr. Ordinal sa kasong falsification asin istapa na isinagat kang NBI. Sa resolusyon, gabos na elemento sa kasong istapa. Mayo sa mga respondent na doktor na patunayan na isinakabali sa pagpalsipikar ng claim documents na isinumiter sa PhilHealth na susugni sa mga pinaking form of forensic analysis kan PNP Question Document Examination Division. Mientras tanto, sinuportaran pa ang claim ni Dr. Ordinal kang incident report na isinumiter ni Rances kung saan inutro niya ang sayang ginibong pag-amin sa pag-file di mga peking claims sa PhilHealth. Alas 5:23 ang oras yata ngunyan. Nagapilan ang Davao Police sa mga biyembro kang Kingdom of Jesus Christ na dain na magbagat o magulang imbes pabayaan na sana ang mga otoridad na matulinong na maikondusir ang search operation kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagalaom si Police Regional Office 11 Public Information Office Chief Police Major Catherine De La Rey. Nasa urog na madaling panahon, makakapagserbi og ginari si daling arrest warrant kay Kibuloy na mayong pag-ulang kan mga tagasunod kani. Inot naman na report na tinawan man kan KOGC tinabandong kang KOGC na mabantay sinda asin papagaton ng kaso liwat magserbi ni panibagong warrant of arrest ang Philippine National Police laban sa pastor sa laog sa indang compound. Batandaan nagkaikuan ng karibukan sa pakultan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group asin tagasunod ni Kibuloy kalagtarikod na Hunyo 10 kan purbar na magserbi ng warrant of arrest kay Kibuloy ang pulisya. Lagi rasunban ang nagrasunban ang mga miyembro kang KOGC na ang lakdang tinuyo para takutin sumot asim pirito si Kibuloy na magsuko. Nahampangon yan sa kasong may koneksyon sa Section 5 kay Republic Act 76110 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim kan Section 10. Nanindugan na bakong katuyang kang pulisya na makadanyos sa mga sibilyan asin nagsusunod salaman sila sa kasuguan na ipinaluwas kan Korte kang Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:25 ang oras yato ko yan. Sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal, binatikos ka mga biyembro kang Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte sa pagbasol kani sa Administrasyon Marcos sa magbaha sa Davao City na di na nasolusyonan sa laog din na pirandikada ng pamamayo sa syudad. Ipinagirumdum ni Congressman Jefferson Kunghon kan Sampales asin Congressman Francisco Paulo Ortega na si Duterte nagbakasyon sa Germany mientras ang Pilipinas binabahat na kan Super Typhoon Karina asin duro sa bagat. Ipinahay ka mga ini na iguang 51 bilyones pesos na pundo para sa mga infrastructure projects. Ang tugang kampi si Presidente na si Davao City
Congressman Paulo Duterte sa uring talong taon kan sa iyang ama sa Palasyo, Malacanang. Siniguro man kang Department of Health na babakal ng unyan sa merkado as in health centers ang doxycycline na ginagamit na pambulong sa leptospirosis. Ini sa tao kang pagsipa kang bilang ka mga pasyenteng may kaso kanasambit ng bacterial infection kasunod nga may iwasan na magba sa Luzon kanakalis na bulan. Alagan sa ibong gani, tinawan doon ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na kinakaipuan manggiraray magpakonsulta sa doktor bago maggamit kinasambit ng bulong. Ini hulita dahil pwedeng gamiton amang mga bados asin mga aki na 12 anyos ang edad pababa. Apora pa kayan, nakadepende man sa mutili sa sitwasyon kan kondisyon kan lawas kan sarong individual. Mientras tanto pinakalmaman kan sinabit ang ahensya ang kahandanan kan publiko asin sinabing available asin libre ni sa mga public health centers. Nawarangan kinapos ang supply kan doxycycline sa nagkapirang riyon. May kabagang bilyon na capsules ang nakatalaan i-release sa ahensya. Kasunod gani, siniguro kan DOH ang publiko na kayang i-handle kang health system kan nasyon ang naglalangkaw na kaso kang leptospirosis. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:28 ang oras yata ko niyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya sa lado nasyonal. Mientras na may pigalat pa kita sa long report dahil sa luwas kung maglusot, ano? Pigalauman mahampang ang pamilya Mulak kasi mga akusado sa pag-abuso sa artistang si Sandro Mulak sa pagdagugan na kansinado. Ngunyan daw, kinumpirmar na matubang sa investigasyon kang Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinapamayan ni Senador Robin Hood Padilla ang duwang independent contractors kan GMA Network na sina Jojo Nunes asin Richard Cruz na imbwelto sa sexual harassment sa hubin aktor. Sinda Nunes asin Cruz sinangatan ni Sandro Mulak ng kasong kriminal sa National Bureau of Investigation matapos niyang ireklamo ang mga niling sexual harassment. Alagad, may kahagadan ang duwang akusado na sinda Cruz asin Nunes sa komite. Asin ini dahil sinda bagaton kan bidya para sa interview mientras pasirigon sa hearing venue. Sa pamilya ni Sandro, liwat na mahampang ang ama niyang si Nino Mulak asin ang mga tugang na si Angela Christine Mulak. Kalagtalikod na simana, pinuna na kang komite ang investigasyon asin sa isyo asin digdi. Pinusisiman kung ano ang inilatag na polisiya kan mga TV network asin mga artist management center laban sa mga sexual harassment asin ba pambag-abuso sa silang mga artista asin empleyado. Oras ko niya mga tugang. Eksakto na alas 5:30 rin pag-aga. Babalik po kami dyan sa mga bareta sa Kakampi Network News. Lunes ngunyan. Ando sila kan Agosto taon 2024. Kita po panagos na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Ang tabayanan makita sa 99.3 sa KM Kakampi dyan sa Partido area. Kasinban sa 91.9 sa BBS-FM Saraga City. Parinagaman sa mga nakantabay sa Moya ang regular na mga live viewers sa FB Live. At dyan mabalik kita para ipanagos sa mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko dyan, mga bareta pa sa Lado Nasyonal. Gada na sinasabing kasabwat kang ganman sa paggadanman sa broadcaster na si Percy Lapid kang Serbian nining arrest warrant
Binisto ang sinasabing kasabwat bilang si alias Orly. Nag-aarkil na sumutin sa sarong kwarto kay baran ang sayang pamilya sa Lipa City, Batangas kan dumanan ka mga otoridad. Sigun kay Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Nagsayumang magsuko ang suspect sa katangaan kang pananakyada kaya nagpaputok ang mga otoridad. Sa katunayan, sabi ni Nartates, inustins pa kani ang sa iyang live-in partner as in sa iyang aki. Alagad sa huli, nagpasiling sumot sa banyo si Orly as in binadil ang sayang sadiri. Sigun sa pulisya, si Orly ang kaulay ka nagsukong ganba na si Joel Iscurial. Manugod sa planong pagadan kay Lapid as in dakulang tabang kuta ang testimonya kani sa pag-abantikan kaso. Bilibisto kang pulisya si Orly bilang si Jake Mendoza, 40 anyos, na naristar na as in nakulong kan Nobyembre taon 2020 dinhuli sa kasong may koneksyon sa illegal na droga. Mayo pasabod si Senadora Amy Marcos na magipag-ulay sa sayantugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. banugod sa panagadang na 2025 elections. Ini dawa nagpirma na sa sarong alyansa para sa 2025 midterm elections ang Partido Pinanal ng Pilipinas ni Presidente Marcos as in a Nationalista Party kung saan sa sayab na pagkakaaram, digdi siya madalagan sa pagkasenador. Sigun kay Marcos, dahil pa sila nag-uulay kang presidente, hulit na kanakol pa siyang pigkakasibutan sa ngunyan. Sigun saya, maribok pa ang probinsya kan ansay ng probinsya sa Ilocos, hulit na dahil pamaaraman kung isay ang madalagan duman sa lokal asing katatapos ng tamaan ka bagyo. Sibutman ngunyan, kung saan na o simut paman mo yan sa Cavite kung saan na nalubog baha igwang haros 1,000 pamilya apektado ka nangyaring kasulo asin ngunyan naghahanap ni unaampang sa problema ng oil spill gikan sa lumilubog na MT Terra Nova ang mga residentes sa sinambit ng probinsya. At yan, bawalikan tayo ba ang mga bareta halos sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungon yan, nagluluwas sa pinakahuring survey ang Social Weather Station na sa Senate President Francis Escudero ng Unyan. Anigo ang pinakahalangkaw na net satisfaction rating sa lado kang mga halangkaw na opisyal ka nasyon asin na sa sayang nainutan na mismo si Vice President Sara Duterte. Sigun sa SWS survey, napigabalihan kan Bill 500 na mga adult respondent asing gilibo kan Hulyo 23 sundong Hunyo 23 sundong Hulyo 1 o Agosto 1. Si Escudero may net satisfaction rating na positive 47. Nailing sa survey na boto ang 64% ng respondent sa pag-iserve ni Escudero bilang Senate President, mentras tantong 17% man ang boto o dissatisfied na nagresulta sa iyang good rating na positive 47. Yun ay niyang inot na pagkakataon na nasurvey si Escudero sa sayang pwesto bilang pamayukan Senado. Nakakuaman si Vice President Sara Duterte ng net satisfaction rating na positive 44 kung saan 65% kan respondent ang boto sa iya, asin 21% ang day boto. Nasa 19% ang ibinaba niya. Alis sa sayang very good rating na positive 64 kan March 2024. Si House Speaker Martin Romualdez may net satisfaction rating na positive 29, halangkaw ng 16 points pag-alis sa positive 13 kan Marso. Nasa 50% kan respondent boto sa sayang pag-iserbe, mentras tantong 24% ang dayman pabor. Guminastos ang gobyerno ng haros $13.87 million of 804 million pesos kan 2023 para sa commitment fees sa mga inuutang kanin sa ibang nasyon. Nilulita abala ang mga proyektong pinupunduhan ka mga ini. Sigun sa 2024 Official Development Assistance Portfolio Review Report, ipinalawas ka National Economic Development Authority na mas dakula ng 30% ang ibinayad na commitment fee kan 2023 kumpara kan 2022
na $10.7 million o 620 million pesos sana ang ginastos na pambayad kang commitment fee. Ang commitment fees, ibinabayad ka nasyon sa mga inuutangan kani para masigurong dahil makakansilar ang pautang, ulita dahil pa kinukuha ang kwarta. Dahil pa makuha kang gobyerno ang kwartang inutang, hulita abala ang mga proyektong pinupunduhan kani. Ang commitment fees, binayad para masigurong dahil mawara ang kabilugan na $35.1 billion o pa sa 1 trillion pesos na utang ka. Sabi kaneda, nakulang parte sa binayad na commitment fees, iyon 5 proyekto sana. Nasa $2.41 billion o halos 140 million pesos. Ang pinakanakula, ibinayad na commitment fee para sa South Commuter Rail Project o Railway Project kan Department of Transportation na pinupunduan kan Asian Development Bank. Mientras tanto, ang $1.01 million o 58 billion pesos binayad man na commitment fee para sa Second Health System Enhancement to address and limit COVID-19 sa raron kan Asia Pacific Vaccine Access Facility Project ang ikinwa sa pinakanakulang commitment fee. Pinasunod ang $1 million o 58 million pesos na commitment fee na binayad para sa Malolos Clark Railway Project na EDB ang nagpupundo as in delay kang Metro Manila Flood Management Project kan Department of Public Works and Highways, DPWH, na pinupunduan man kang World Bank asin kang AIIB, kaya nagbayad ang gobyerno ng $910,000 o 52.8 million pesos na commitment fee. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras siya tungunan. Balikan mo ng mga bareta makaalis sa mga pagriban niya sa luwas sa bakong autorisadong railroad crossing sa Naga. Ipinasarado na Kampinar. Barikada sa mga agyan kan tren liwat na papakarayon. Baretang yan haliki Maiko Garcia. Maiko. Mayoriya sa mga insidente na naliligi sa tren nangyayari sa mga unauthorized railroad crossings. Ganito mga tinampo na tighaman na mayong permiso sa manehamiento kang Philippine National Railways. Liwat na naglobo, puhon kan magdelta ang biyaheng Naga to Legazpi, vice versa via train. Sa ginibong PNRB job briefing kanagtalikod na Biyernes, sinabi ni Engineer G.P. Relieve na may duwasin ng pigpasara sa Camarines Sur asin igwapang masurunod. Nagkikipag-ordinar man sila sa mga barangays and LGUs sa siyang nagigibuo na aktibidad sa pagpapasara ng arig na malikayan ang mga insidente ngunit na may biyahe ng tren. Inanunsyo man ni Engineer Relieve na liwat nindang ipapakaraya mga barikado ng nagsasara kung maagi ang tren. Plano man ninda itong mga automatic na nagbababa sa karat tanganing masunod man sa modernization. Mientras tanto, ipinahag Atty. Celeste Lauta, ang OIC General Manager ng PNR na nakikipag-coordinar naman sila sa Philippine National Police para sa dagdag seguridad sa mga station country dangan mga paglatag man ng personahe sa mga railroad crossings. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Sa iba pang baretang hali ko dyan sa luwas, anuman na lunad kan sa rong bihikulo, irido kang ini maaksidente. Diyan na naman, sa may parte kan San Fernando, Camarines Sur. Report na yan. Haliki, Mike Ramito. Mike. Sapo ni da pagkarido sa iyang lawas ang sarong 39 anyos na driver ni sarong Toyota Avanza asin man 5 mga pasahero kay ni matapos na sindaan magkasabat aksidente sa banawaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 4 ng hapon kasudma kan mangyari ang aksidente sa kalaban kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Gikan sumuot sa banwaan kan Pasakaw asin papasiringon sa banwaan kan Milaor ang sarong 22-wheeler trailer truck na pinaga mamaneho kan sarong Ronel 31 anyos mayagum residente kan Barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur kan magbalyo sa linya kini ang sarong Toyota Avanza wagon na may plate number X-ray Sierra
Eco 728 asin pinagmamaneho kan Sarong Romulo, 39 anyos mayagom, residente kan Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Halik subuot sa syudad kang Naga, ang nasambit na nga Toyota Avanza, asin pabalik na duman sa Banwaan kan Kabusaw, kan Makabalyo sa linya kan trailer truck ang nasambit ng sasakyan. Sa kusog kan impact ang driver, asin mga pasahero kang Toyota Avanza, ang pare-parehong nagsapo nin pagkairidos sa indang mga lawas na naging rason para sinda ang tulos aragapan kang nagrespondig baga autoridad asin pinagdara sa Bicol Medical Center dyan syudad ni Naga, tanganing matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:50 ang oras ng ulan sa Pilipinas. Sa iba pa nitalas ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nasyonal. Nagbugtak na ng livestock checkpoints ang Department of Agriculture sa Interong Luzon, Taganing Papugunan. Nabarikas na pagwarak kang African Swine Fever. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. na mga checkpoint temporaryong lakdang takaling umientras na hinalat kang gobyerno ang pagabot kang mga ASF vaccine. Sabi kani, takaling mas maging salbado, mas dakol na checkpoint ang ibubugtak sa kun sa katapusan kan taon. Sinabi pa kan DA Secretary na may resources ang DA para tulos na magresponde sa biglaan na pagdakol kang kaso kang ASF sa nasyon. Alagad namundo ang sekretaryo sa pagkabalak kang pag-secure kang bakuna na importante tangaling makontrol ang pagparadakol kang outbreak. Nagkaperang Banwaan na ang nagdeklara ng state of calamity kasunod kang pinakahuring pagputok ang ASF kung saan pinapasol kang DA ang mga hog traders na nagwawabakal ng mga may helang na urig na nagdadala ng problema. Sinabi pa kang ahensya na nasusog naman kani ang mga central burial sites para sa mga urig na naulakitan kang ASF o ito mga nagagadan haling linulikan virus. Na mababa sa 64 munisipalidad sa 22 na probinsya at nairestro kan mga aktibong kaso kang African Swine Fever. Aamyendaran kan Department of Education ang matatag kurikulum na basado sa baging experience ka mga paratokdo asin mga estudyante. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Education Secretary Sara Angara, dawarangan ipapadagos ang paggamit ng kurikulum, posibleng baguhon pa ang revised study program kung mahilingan ng mga dapat na pagkatayon. Ikinukonsider man sumutinda ang pirang taon ng pag-aadal sa kurikulum kaya dahil pwedeng ibasura na sa naini. Makuaman ng mga inputs sa mga paratokdo sa mga estudyante para maplansa ang mga dapat na pagayunon pa. Kan 2023 piglansar kan Department of Education ang matatag curriculum para i-decongest ang presenting K-12 curriculum. Sa naroon kani, binawasan ang bilang ka mga pag-aaral kan estudyante maging sa pagpuko sa literacy, numeracy, asin socio-emotional skills, pagpun kindergarten sa kud sa grade 10. Nagtalaan naman ng public consultation ang apat na Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ngunit na bulan para pag-ulayan ng posibleng adjustment sa sweldo kan minimum wage earners as in domestic helpers. Sigun ki Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguasma, makondusyong konsultasyon sa mga stakeholders sa Region 2 o sa Cagayan Valley o sa Region 2, Cagayan Valley, Central Luzon, Central Visayas, asinman sa South Sardin. Kan Agosto 8 nagkondusin ng public consultation ang RTWPB, Calabarzon sa Las Marinas City, Cavite. Ang huring wage adjustment sa riyon ipinautob kan September 24, 2023. Sabi ni Laguasma, mas dakul pang public consultation ay gibon buong Septyembre sundong Enero taon 2025. Nagpupo naman ang pagbusisi sa mga region na 1, Western Visayas asin sa Zamboanga Peninsula. Sa Oktubre, ang target kang Cordillera Autonomous Region, Mimaropa, Bicol asin Eastern Visayas. Mientras tanto ang public consultation para sa Northern Mindanao asin Caraga, pigdalaan man sa Nobyembre sa Good Enero kan basunod na taon asin kabali na ang Davao Region.
Alas 5:55 o 5 minutos lang antes magkabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Binatikos asin ngiritan kan legal expert si Batangas Congressman Jermil Luistro katakod sa pag-intindi kani sa Executive Order No. 13 ay pinaluwas ni dating Presidente Rodrigo Duterte mientras na pinadangog ang Philippine Offshore Gaming Corporation. Nagluwas na basado si pinaluwas na Executive Order 13 kan 2017 kan dating Presidente ng Pilipinas malinaw na kapanaman ang mga responsibilidad ka mga ahensya na nag-regulate kan sugal asin nagpapusog ka mga nagadaling na lay. Sigun sa mga legal experts sa lay, malinaw na dahil ipigkrear o dahil nagkrear ng bagong lay, kundi siniguro lang ang mga lisensyadong operator lang ang pwede magpadalagan kang online gaming basado sa mga lay na ipinasar kang Kongreso. Alagad, kabaliktaran man ini sa pahayag ni Luistro sa sayang argumento na ang Executive Order No. 13 binasakop sa poder kang Kongreso na magpasar ning lay. Sinaram kang Republic Act No. 11590 napig pasar kang Kongreso kan 2021 nagpapusong inining poder kang pagkur sa online gaming. Kabali sa mga pinagsugo kani ang pag-require sa mga pugo na magkuan ning lisensya asin magbayad din buwis. Sigun sa ida, bako lang ining sala kundi nakaraot sa kredibilidad kang House of Representatives. Tinawan doon pa kamang ini kay puan magdara ang mga kongresista ng bastanting karaman tangani masiguro ang epektibong pamahala asin protehiran ang integridad kan mga institusyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagdadako ng bilang ka mga taong nangapudan na mag-resign na sa si Vice President Sara Duterte matapos baliwalo bultanahan matapos kaning bultanahan ang pahayag kaning Filipino Deserve Better kan Agosto 7 pinag-urulayan sa 14 links ang pahayag ng Vice Presidente asin nagkaiguan ng lampas sa 39,000 na engagement asin 53,000 na nakadalan. Nagruwa sa datos na 33% na ngapudan ng resignation sa Vice President, 30% ang nagbabatikos kan sa performance, asin 26% ang dapat sumut magkaiguan ng deserving na Vice President ang nasyon. Nasa 7% man ang nagpahig ng suporta sa Vice Presidente. Kan Agosto 10 man, nagdakula sa 48 links ang topic ni Vice President Sara, asin nagkaiguan ng 152,000 engagement, asin 94,000 na views. Luminangkaw sa 43% ang nagbabati ko sa Vice Presidente, 16 ang nagsabing deserve ninda. Ang mas tultol na Vice Presidente, 13% ang pinaparesign ang Vice Presidente, 6% binasuporta sa banat ni Senate President Francis Escudero, Kisara 6% ang gustong ipatanggal ang mga Duterte, 5% binasuporta kay Sara, 4% ang nagbabanat kay Escudero, asin 4% nag-question sa flood control budget kang Marcos Administration. Ano na niyo? Sa mga ultimo bareta niya itong kanyang matugang bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Ngunya na uminabot na sa 30 dias o haros sa bulan na ang kabilugan na holiday sa interong Pilipinas, plano kansilado. Nalimitaran ang special non-working holidays sa sarong aldaw kada probinsya, sabi ni Senador Joseph Victor Ejercito. Makunin si mga national holidays sa mga special holidays sa mga probinsya. Sabi ni Ejercito, ang issue, inot na ideya ni Senate President Francis Escudero na nagsabing naapektaran na ang competitiveness ka mga empleyado asing kumpanya o liman sa pagkadakol-dakol ng mga official holidays sa nasyon. Apora sa regular na holidays, may mga holidays man sa mga probinsya, syudad, asin banwaan na parating may koneksyon sa selebrasyon ka sa ilang founding anniversaries. Sinabi kan Senador, dapat sarong holidays na sa kada probinsya. Tanganing ang mga employers masatisfy ang policy kan Senado, one special non-working holiday man. Sabi ni Escudero, dapat saro lang na special non-working holiday. Kung iguanang existido, pwedeng special working holiday
para day makompromise ang mga bakasyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugay, guwara kitang eksakto alas 6 din pag-aaga. Pasisyara ko matugan ta, nalawin naman ako sa bagong setup ko niyan. Sige, ang adjustment din sa bago niya mong sa temporary studio niya mong ginagamit para sa Network News. Pero abangan ninyo sa mga pagbabalik normal at magayon niya mong announces booth studio sa inyo pong mahiling sa may mga FB Live. Baka yan bako ng online, on-air na. Babalik kami at yan sa pagbabalik niya mo kay Bara mga bareta halis sa mga kakamping radyo sa Linggonada sa paikan DWEB-FM Kamsur. Mga bareta man halin yan sa KM Kakampi Partido asin man mga baretang Tribon kan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang abay na sa inulaan tabiyanan ngunyang Lunes, August 12, 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito ko niya matugang alas 6 din pag-aaga na. Balik na sa mga bareta ngunyan. Arawat na po mga bareta maghali sa mga kakamping radyo ngunyan. Enot mga bareta hali dyan sa Linggonada. Sabay ka DWEB-FM Kamsur. Kay Barang Turban si Benny Salit sa Nadisena. Benny! BFF Radyo Linggonada Kakampi mo Network News. Mabalos June sa detalyas kan mga bareta halidi sa DWB Kamsuran at yung kaibigan mo na kakampi mo pa. Kay po nang ipasa ang bola sa epekutibo kan lokal na gobyerno kan Ciudad din Iriga partikular kay Mayor Alfredo Rexcuba Arriba Oliva sa issue kan kung sa RSI ang dapat na makasuhan sa ombudsman kadakod kan pinag-imbisigaran na 50 billion pesos sa kontidad na fertilizer fund scam o ang model scam part 2. Ini pinahayag ni Vice Mayor Edsel Dimewat kanakalista semana matapos sa gibuon ang pinakahuring legislative inquiry. Dapat sa nasabi ng anomalya, magigirumdum na kan Agosto 7, nagpapudpakutanan ng sarong legislative inquiry si Vice Mayor Dimewat huli sa pagtubol. Daigwapang matindir na mga resource persons kay bana ng duwang imbaltong suppliers sa anomalya na yung Opolento asin ng JSGS Alagad. Matapos na maglatin perang minuto ang komitiba, mayong nag-aparecer na yung naging dalan para opisyal lang ideklarar na tapos na ang ginigibong legislative inquiry kan Committee on Bank. Sigun kay Dimewat, dapat nang gibon kan komitiba ang sandang obligasyon na magsumiter na ang kada miyembro kan sandang mga position paper na marekomendar sa alkalde kung sa RSI isay ang kaibanan sa mga kakasuhan in plunder asin sa RSI anday kaibanan sa mga kakasuhan. Pinagirumdum ni Dimewat ang sa iyang mga pag-iriba na nagdirira siya na isumiter na sa mga position papers alagad ninuli sa mga pangyayari na tibad igwapang mag-apreser na resource person kaya ini day na dagos. Sigon sa saya, anom o pitong member ng komitiba ang nagsumiter na alagad kung gusto ba ka nung ngayon na bagoon ang mga nakapalaman sa senan mga position papers sayang pinag-autorisaran ang sekretariat na ibalik lugod sa mga membros ang mga isinumiter na mga position papers. Sa nasabi ng huring legislative inquiry, ipigbiglad na ni Vice Mayor Dimewat ang mga personang pwedeng irekomendar na sa angatan o dahil sa angatan ng kasong plunder sa ombudsman. Let me give you the names based on the investigation we conducted. Kung sinong mga i-recommend natin ninyo. Number 1, the former Mayor Madeline Alpilor. Number 2, Mr. Ruben De Los Santos. Number 3, Engineer Elvin Mabansay. Number 4, Mr. Jonas Florese. Number 5, Ms. Janice Orsiga. And let us also include sa pagpipilian nyo si Ms. Beverly Espiritu, Jean Bungon, Engineer Belmonte and Mr. Benji Gonzalez. Parte ng mga ipigbiglad na mga pangalan ni Dimewat na pwedeng kasuhan nin plunder. Sigun kay Vice Mayor Dimewat,
sa iyang i-calculate ang mga isonometer na mga position papers kan mga members kan committee ba na i-report sa plenaryo sa sendan maging sesyon regular sa aga, Agosto 13. Sigun kay Dimaywat, sa indang tutugutan ang mga members kan committee ba, urog na itong gustong isa publiko ang mga nakapalaban sa sendan mga position papers asin para sa vice-alkalde, ini sa maray na manifestasyon kan sa indang personal ng rentog sa isyo kan korupsyon. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya Erwin Pulutoy del Castillo. Kung magiging kwento man ang aking pamumuno, sigurado ito'y magsisimula sa mga bata. Yan ang naging mensahe ni Mayor Fer Simbulan sa gabos ng mga taga-Banwaan ni Nabwa. Ninhulit na saro sa mga prioridad kan alkalde ang edukasyon, partikularmente sa Banwaan ni Nabwa. Gabos ng mga eskwelahan sa Banwaan, lalo na ang mga nasa elementarya. Kung magirumduman, mga kaakian sa Banwaan ni Nabwa, partikularmente nag-i-eskwela sa mga elementarya, ang mga nataonan nin mga school supplies sa pagpuon kan klase. Asin ngunyan, nagpapadagos-dagos pa. Sila ang aking inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang aking paglilingkod. Iaalay ko ang aking huling termino upang maging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Saro pa sa mga naging mensahe kan alkalde sa Banwaan ni Nabwa. Asin Mayor Fer Simbulan ng Apudan. Magkasararo gabos sa Banwaan para padagos-dagos ang pag-uswag asin pag-abante kan Banwaan ni Nabwa. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal abot sa 408 na mga estudyante sa Banwaan na batuan na karasabin ng educational assistance ka nakilis na Biyernes, alim mismo sa Congressional Fund ni Congressman Mix Villaferte. Ang nasabi ng iyuda sa mga estudyante, personal na ipigtaw kan kongresista kung sain, sinabi kanina ang fundo halos sa sayang ipinakipaglaban na fundo sa Kamara ng Representantes. Ang kada resipiente nakaresibin ng 4,000 pesos, nadakulang tabang para sa sendan pag-aadal na magiging dalan para maging maray ang futuro kan mga hoben sa Banwaan na. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, bilang kongresista kan Rinconada, sa iyang siniguro na madagdagan ang numero kan mga benepisyo o benepisyaryo, kaya ini nagabot-gabot sa 408. Tinawang doon ba kan kongresista kan Rinconada na nakatatak na sa sayang isip asin puso na ang mga taga-Rinconada na sa tuyong siya napapalaban sa eleksyon dahil siya kan mga pinapabayaan kaya man sigon sa kongresista kan Rinconada na pag-abot man kan panahon na pakikipaglaban sa fundo sa kongreso sayang ipinapakipaglaban ang interong Rinconada. Nakatatak na sa isip at puso ni Mix Villaferte. Mga taga-Rinconada, mga taga-Bato, every time ako napapalaban, di po niyo ko pinapabayaan. Kaya pag nag-aabot mo po, so panahon na gawan sa pondo, nato po pinaglalaban ni Mix Villaferte ang Rinconada. Mientras tanto, siniguro pa ni Congressman Mix Villaferte na ang sayang tratamiento sa gabos na Banwaan na siyudad sa Rinconada, pagabot sa mga ayuda sa pang programa, patas. Ulitaan importante, yun na dahil siya nagpapabaya sa rosa na sayang inaako na kung bayon mga taga-Rinconada dahil siya kadunaging gobernador kan probinsya asin ngunyan, kongresista kan Rinconada. Kaibanan, sa nasabi ng okasyon sa pagpanaw kan educational assistance sa Banwaan na Bato, iyo ang sinda board member Shai Fardo Noble, Vice Mayor Vic Ramos, Liga President Eric Dangkalan, Kagawad Adolfo Pongpong Ramos, Kagawad Bogs Rempula, Kagawad Alvin Sakwesa, ang Liga ng mga Jóvenes sa presidente kan Liga kan mga Jóvenes na si Marian Joyce Nuida, Eliseo Prela asin si Nicasio Almasco. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Beno Lucena. Good morning. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you, Benny. Ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Pagaling Rinconada, lipat kita sa partido. Isinudya ito mga bareta dilipon kang KM Kakampi Partido. Kaya balang naman si Frank Sotero. Frank? Kamping Juni ng mga baratang tinaripon gigandigdi sa partido area. Pakakalaaman mga taga-probinsya kan Cabaret ni Sudin mas pang pinahiwas sa mga programa para sa mga nabamanwaan kini.
Inadbagi ni Pinagtura doon ni Congressman Alvin Villafuerte kung sainda. Sinabi kay ni na sa ngunyan panagos sa sedang pag-adal sa iba pa mga dapat na baitao para masolusyonan ang problema kan mga taga-probinsya. Tiyawanan doon pa rin Congressman Alvin na sarong ehemplo ang pagbisita kan mga miyembros kan gabinete ni Presidente Marcos kung sa pinakahuri na nagbisita iyo mismo ang Secretary kan DSWD na si Secretary Rex Gatchalianda. Inikatakod kan info caravan para sa programa kan Gobyerno Nasyonal na walang gutom 2027 kung saan dagmang ng mga taga-probinsya na beneficyaran asin nilalauman na dakulpan mabibeneficyaran. Kabali naman ang pagbukas sa kan mga processing plants arugis na kan coconut processing plant na dakulang tabang para sa mga paratanom ninyo. Tinterong nagagra ngayon yan, huli naman sa bagsak ng presyo kini. Ibali pa sigun pagi Congressman Alvin mga serbisyong itinatao sa lindong kan ka-40 program arugis na kan medical, dental, eye check-up as in education as in scholarship program. Ang mga inin lalo pa subot na papahiwason na sa lindong ni Gobernador Luigi Villafuerte sa baso ng mga panahon para entero mapakinabangan kan mga taga-probinsya. Piantras tanto ratsada na kan mga report gikan sa pagiriba sa luwas sarong paratukno sa gadgetora na gadanda matapos sa saksakon kan sayang live-in partner. Detalyos kan barata Rene Aureliosa. Abot mga buhay sa Gadgetorena Medicare Hospital ang sarong maestras sa sinambit ng baluan matapos Friday. Anding hirak na pagsasaksakon kan sa iyang live-in partner ni huli sa personal na riwal kan biktima sin na suspitsado. May girumduman na basado sa report kang Gadgetorena Municipal Police Station na pinapamayon ni Police Captain Abraham Cortez Jr. Bandang 1:40 ni na pagkapon Agosto 10. Sarong partidaryo kan na biktima nagapaabot din sumbong sa ipatura kan na pulisya dapit sa nangyaring insidente din panaksak sa barangay San Vicente Gadgetorena, Camarines Sur na kung saan ang sayang paryente na si Mary Grace Cledera, 37 anyos, presidente kan sinambit ng barangay na pinagsasabing paratukdo o maestra ang mayong pagduwa-duwang pinagsasaksakan na sayang live-in partner na pinagabistong si Vivilito Tuyan Jr., 37 anyos, presidente kan na banuanin si Ruma, Camarines Sur. Kausa tanganing ang biktima nagsaponin tama din saksak sa sayang kagulkulan asin na braso. Ang biktimang si Ma'am Mary Grace ang tulos man na pinagdalagan sa Gadgetorena Medicare Hospital. Halaga din ang pinagdalagang dead on arrival kan attending physician kang Gadgetorena Medicare Hospital. Mantangan suspitsado ang duminalag sa Daipa Maramada Direction asin naging subject ang hot pursuit operation kan mga biyembro kan Philippine National Police sa banuan kan Gadgetorena. Ang bangkay kan biktima ang pinagapasirarom sa postmortem examination autopsya. Mantang nagpapadagos pa man ng investigasyon kan mga autoridad sa sinambit ng krimen. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Yatras tanto Kapitolyo Provincial padagos sa pagtawin maintenance na bulong, gatas sa vitamina sa mga senior citizen, PWD, solo parent sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Detalyas kan Barata Dads Prado. Adagos mo niyan, pagdulan na kaperte nga serbisyo ka na gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte, asin naman Vice Governor Sol Fortuno Jr. sa Banabaan kan San Jose, Camarines Sur. Iniyan ipinahayag ni dating bukal may pakamara sa KM Kakampi Party doon na sagun sa iya sa payag niya asin kan Team 1 San Jose, nagpapadagos-dagos ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pagtaon ng mga bulong, vitamina, asin iba pa. Kansarong Aldao sa Barangay Soledad, asin Barangay San Vicente, nagapanaunin maintenance na bulong, vitamina, gatas sa mga senior citizens, pagas sa PWD, asin man na solo parent. Nakulang ang kaugmahan asin pasasalamat sa dahil pinaguna na tabang sa inda, anak pa kan mga nakaresibi. Dahil na asin da mahanapan ng iba kalin bulong, gatas, asin bagas, taiguanan nindara, ang grupo ni dating bukal may pakamara. Sigun pa kibukal pakamara, ang gabos na yan nangyari huli sa pagkamaot kan pamilya Villafuerte, lalo na ni Congressman Eloy Villafuerte na sinasabing iyo subot na utak kan gabos na mga gayon, asin kapakinabang na programa kan Kapitolyo Provincial na natatamasa sa kunyang kan mga taga-probinsya ni na Camarines Sur. Pinasalamatan man ni bukal may pakamaraan mga leaders ang Villafuerte facilitators, asin mga barangay health workers kan Barangay Soledad, asin man San Vicente. Para sa Kakampi mo Network News, Dads Prado, Kakampi mo.
Mientras tanto, medical mission kan gobyerno provinsyal sa nagakapir ang barangay sa gawa na kaserbidanin labigatos na mga pasyente. Detalyes kan Barata, Di Loriana. Ginatos na naman ng mga residentes, pasyente, gikan sa nagkakapir ang mga barangay sa Banwaan ng Gawa, Camarines Sur, ang nabenepisyaran kan na nagpapadagos ng medical mission kang gobyerno provinsyal sa paay kang ka-offer medical services kani kan nakaaging semana 5 mga barangay na naman ang pinaglibot yan na ng bitan ng medical team tangani na magdadala ng mga libreng serbisyo medical partikularmente sa mga barangay kang pinaglabanan payatan digdigon sa Nuwan Evangelista Sinman Barangay Buyo. Susog sa nagulong impormasyon kang kakampi mo sa ginatos ng mga pasyente ang naka-approve kan sinambit ng programa kung saan libre ang mga bulong, vitamina, asin, iba pang mga serbisyo medikal na darakan sinambit ng grupo. Sigun kidating Konsyal Alex Camacho, labi-labi ang kaugmahan asin pasalamat kan mga naka-avail na pasyente kani ulit subot talagang nagdarain ng dagkulang tabang sa sainda urog na sa mga kapos sa sentiyos na pamilya na dahil nakakapag-check up, nakakapagpaduktor hulimang kan sa ilang kakapusan sa pagbuhay kung saan imbis na mag-check up sa mga pribadong klinik asin doktor, iniinot na muna ang para sa pagkakangkan sa ilang pamilya. Kasumpay pa man kaya ni pinagpalayugan manin na labi-labing pasalamat si dating Konsyal Alex Camacho, sinda Governor Luigi Villapuerte, sinmang Congressman Elry Villapuerte, sa mga biyaya sinman mga programa proyektong pinagpadago sa pinagdadara sa saindang Banwaan. Mientras tanto kasabay man kan sinambitang medical mission ginibuman ang ikaduang batch kang buntis kongres sa sinambitang Banwaan kung saan iniinatindiran nin maabot man sa 114 mga bados nananay. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nil Oriana, Marinaga. Ang paratang tinaripon gikandigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Thank you, Frank. Yung mga pagkiribahal dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:25 ang oras na ngunyan. Isunod na mga baletang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Kaya balat naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ikakamping June, uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Anda Comelec Naga nagpagirumdum liwata na magparehistro bago matapos ang voters registration na ini pinagpagirumdum ni Abogado Michael Julia sa gabos ng mga register o mga residentes na kwalipikado na magbuto na magparehistro na bago pa man matapos ang peryodo kan magpaparehistro kan mga botante sa kundang pitsa 30 kan bulan kan September 2024 ngunya na taon na saro pamanda sa pagirumdum ni Abogado Julia na daina malawig pa anda pagpaparehistro kaya mas maray kung mas amay palanga nakapagparehistro na ang mga botante. Nagpuon man ang pagpaparehistro kan Comelec asin anda paglibot ninda sa parte kan syudad kan Pebrero 12 sa gunang madurar September 30, 2024 basado pa sa pahayag ni Abogado Michael Julia kan Comelec Naga. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang PSO sabay na pinagpapasunod ang well clamp ordinance asin road clearing operation sa laog kan Naga. Ini kasabay kan paglinig kan mga tinampo sa laog kan syudad sa paagiman kan pinagaapod na road clearing operation pinapasunod man kan Public Safety Office PSO ang well clamp ordinance kanda syudad pighali kan mga personay kan PSO, pulisya asin man kan mga opisyalis kan barangay an mga nakakaulang sa tinampo asin agihan kan tao orog na an mga lulunadanda na nakapwesto o nakaparada sa salang paradahan dawa na ngani inaanggutan ana mga personay kani kanda mga pinapahali na mga istruktura sigun kay Kapitan Ferdinand Dihita kanda Barangay Balatas kinakaipuan nindang ipautob ang nasambit ng ordinansang ini para mas maaliwalas ang mga tinampukan syudad. Siring man matauan ang mga kaulangan sa mga tinampo dawa na daiman ini. Subuot pagayunan kan magkakapita o kan mga kapitan
asin man ninhuli para man sa karahayan kan na trapiko, padagos man subot nindang pinagigibo na masolusyonan ana nasambit na nga bagay sa ibong nalado. Abinado man ada PSO na didipisilan subot sinda sa pagdakop kan mga illegal na mga parakayod na e-bike sa laog kan Naga. Iyan ninhulitaan mga dinadakop na mga illegal na nagkakayod na e-bike sa laog kan siyudad Canaga. Masakit subot na ma-identifikar ana mga nagkakayod na mga e-bike. Dugang pa kan mga official kan na PSO. Padagos an sa indang operasyon asin daiman sinda nagpapabaya da sa indang pagbantay urog na sa pagkabanggi. Nakiulay man ang grupo kan PSO Naga na dai na maglunad sa mga nagpapasadang e-bike taapwera sa illegal an mga ini, daiman sigurado ang kaligtasan subot kan mga paralunad sa nasambit ng e-bike. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, online payment sa mga traffic violation da temporaryong pinagsuspender. Buyet Padere sa detalye. Temporary pag-suspender ang online payment sa mga traffic violations gamit ang point of sale gadgets kan interconnectivity project kan lokal gobyerno kan Naga asin kan LTO matapos na pirang problema sa nagpapadagos na field testing kaini sa syudad. Sigon kay Naga City Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, reklamo kan parang violators ang halangkaw na charges. Ehemplo kaini ang 300 pesos na penalidad pag-abot sa pagbayad online, nagiging 415 pesos. Saro pa sa daig tutugutan magbayad sa Treasurer's Office na dapat sa online lang. Uli sa mga feedback asin assessment na ni. Gabos na violator sa City Treasurer's Office na magbabayad asin pwedeng ma-refund ang mga nagsobrang charges. Mantang ginigibuhan manimpagi kan gobyerno lokal ang mga panibagong guidelines. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 75 na illegal na crossing kanda o sa PNR isasara. Boss O kay Sminda sa detalye. Isasara kan na Engineering Department and mga illegal na crossing na may supot ni pagtugot ang opisina ka na PNR sa Bicol Region. Lampasitin ta subot ang mga illegal crossing na sa indang nanotaran na posible subot na maging kausa kan aksidente. Nasambitan ng kasuguan inisubot na base naman sa indang pag-inspeksyon sa PNR. As of now, 4 in Bicol Region ang na-close up po namin. And 1 in Quezon. Engineer, can we qualify when we say we close the railroad crossings, walang dadaan na tao, walang dadaan na sasakyan, sir? Yes, sir. That is the purpose po why we close the level crossings. Ang purpose po is to ensure po the safety of passing the train and to avert any accident po involving motorized vehicles, motorcycles, and pedestrians po. Do we put fences? Ayan ka naging pahayag ka na Engineering Department ka na PNR na konsehin na sa Bicol Region subot igwan na sindang na ipasara na illegal crossing na apat na duwa sa Camarines Sur bantang na duwa man duman sa Albay. Para sa Company Turk News, Karismeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 83 kan mga establishmento na nagtitinda nin school supplies sa laog kan Camarines Sur nagapapabakal nin mas hababa sa SRP sabi kan DTI. Darrell Banya sa detalye. Lantaran kan DTI Camarines Sur sa pagitan sa ilang monitoring sa mga establishmento sa probinsya na kadakwan sa mga ini. Nagapabakal ng school supplies na mas hababa sa tigpakong suggested retail price. Pinahayag ni DTI Provincial Director J. Ablan na 83% sa mga pigbabantayan nilang establishmento ang mas barato sa SRP, mantang ang 20% mantinito ang presyo. Dinagdagpakan opisyal sa 193 na shelf-keeping unit na pilibilog kan malaylain na brand as in size kan school supplies. 30 sa isa mga inian ipinapabakal nin mas hababa o halangkaw na katikit kesa man sa ilang SRP.
Naglangkaw ang mga ini ni nasa salapi hasta 3.80 mantang ang 29 man sa mga na mantenir ang presyo base man sa nakapakong SRP. Sigon Paki Ablan, posibleng dahil ini sa palakaiguanin dakol na mga establishmento digdi sa siyudad ni Naga, asin man Camarines Sur na nagkukompetensya, asin nagmumonitor sa presyo kan sa indang mga produkto na nagresulta sa pag-uros kan sa indang mga presyo. Posible man ini ninhuli sa distansya kan probinsya sa Metro Manila, mas mababaan sa indang ginagasto sa pagbakal ng mga produkto. Kung dakol ang binabakal, mas nakakabarato asin nagresulta man sa baratong pabakal kumpara sa ibang mga probinsya digdi sa Rion, Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ang paggibo kan local government unit kan Banuan kan Libanan Camarines Sur kan sa indang comprehensive development plan. Ini anda pinagapahayag kan alkalde kan Banuan kan Libanan sa entrevista kan BBS News bilang parte kan sa indang pangiturugan na mas lalo subuot na mapakaray asin na mag-asenso mantang an Banuan kan Libanan iyo ang pinakadakulang Banuan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sa Comprehensive Development Plan kanda LGU digdi determinaran kung anong mga barangay ang gigibo na urban development, agriculture, asin and land fishing. Sering mada ada mga factory kung sa inda dyan na mismo sasararoon na sana sa madideterminaran na land use plan kanda lokal na gobyerno kan Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Mientras tantong inako ni Mayor Jessa Camara kan Banuan kan Libmanan na dakulang tabang ada dadarahunda kana sa saindang Banwa ada pagkakaigwa kan pagpapatindog kan pinagaapod na wind farm dyan sa saindang lugar. Iniya sa Banwaan kan Libmanan dakulang income an malaog ulit digdiya madakula manda subuot ada pagkakaigwa ni na mga dayo sa saindang lugar asin madakula man an mga establishmento an pagpapatindog kan na wind farm oras subot na mag-operar ini 60 milyones sa gudnang 90 milyones pesos sana anda ilalaog kan wind farm sana sa saindang munisipyo o sa kabana kan saindang munisipyo apuera kaniya magiging tourist destination na anda mga barangay kung sa ina yaon nakatindog anda wind farm kaya digdi padagos nindang pinag-iinguang niyan iyo ang pagkakaigwa kan pinag-aafod na development plan o urban development plan sa saindang Banwaan. Yang tabi kakamping Juna an mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News Jonal Cuba Basta Bareta sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras ko niya mga tugang alas 6:36 ng pag-aga. Mapanagos kita dyan para sa mga ultimong bareta dili po sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jubalas, lapas, Kakampi mo. Oras ko niya mga tugang 6:40 ng pag-aga na. Balik kita sa mga bareta ko niyan. Nangangapunan si Congressman L. Duterte kan ikadawang distrito kan Camarines Sur duman sa Kongreso na tulos ng ipasar ang purpose ng ma-regulate sa Artificial Intelligence Technology bago ang 2025 midterm election. Sa sarong programa duman sa Palasyo Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Ivan Uy na naglala ang scamdemic sa nasyon asin ba sirbing banta sa paggamit kan deepfakes asin generative AI tools sa eleksyon kanasyon. Isinangat ni Congressman Elre ang House Bill number 10567 na nagpapato ng kastigo sa mga producer asin distributor kan deepfake audio, visual o audio-visual materials na
dahil matrayong pong isa publiko na ang mga ini dahil deep fake o AI altered. Ang kastigo bultang 2 million sagud 5 million pesos. Sigud man sa Presidential Communications Office, ang deep fake sarong technology tool kung sa pinapaluwas na tutuan sarong bagay na gibo-gibo sa laman gamit ang boses o imahin kan totoong individual. Isilangat ni Congressman El Rey ang sinambit ng propesto karakterikod na Hulyo bilang suporta sa propesto ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na ipagbawal ang paggamit kang AI as in deep fake technology sa eleksyon. Suportado man kang kongresista ang propesto ni Garcia na idiskwalipikar o sangatan ning election offense ang mga kandidato na maggamit ning AI o deep fake technology. Mientras tanto, day pasado sa ginibong district engineer candidate course ang district engineer as in assistant district engineer kan 4th Engineering District Office kan DPWH sa Camarines Sur o dyan sa Partido area. Hindi na pagraman matapos na iparawas ang Department Order No. 13 Series of 2024 karakterikod na July 2, 2024 ni Secretary Manuel Buruan kan Department of Public Works and Highways na nag-oobligar sa mga matukaw bilang district engineer as in district engineer na dapat makapasar sa district engineer candidate course. Ninhuli kani nagluwas na si District Engineer Jima Timbang kan 4th Engineering District kan DPWH sa partido, asin man si Assistant District Engineer Josephine Minchero kan kaparehong District Office kan DPWH anday nakapasar sa Department Order. Sinasabi na ang katuyuan gani magkaigwa ng competencies ang mga district engineer as in assistant district engineer sa pagutob kan sa idang papel bilang pamayo kana opisina kana DPWH. Kung nangyari ang nasambit ng Department Order na di nakapasar ang nagsararom sa district engineering candidate course, busabiyon sinda rinibayan kan si mga pasado sa sinampit ng kurso. Orin balita ko niya sa lado lokal. Nakaulay na ni dating Congressman Sal Fortuno kang ringgonada si Phil Fortuno na inako niyang saniling taho maparapit sa plano kaning maglaog sa politika as magkandidato ning halangkon na posisyon sa probinsya. Sa urulay ninda mayong pag-araalagan na pigprangka ni dating Congressman Sal si Phil Fortuno na bakong karaw-karaw ang lalaugan kaning politika. Lalo na't lalabanan niya ang isa man sa mga Villafuerte na mga kandidato sa pagkagobernador sa 2025 eleksyon. Sabi kan dating congressman, ipinapaintindi niya sa sayang pinsana si Phil Fortuno na ang lalabanan kanin dambuala asing kadakulang napatunayan sa laog kang Camarines Sur. Apora kayan, pinataob naman kani ang mga darakulang pamilya kang politika sa probinsya na dating mga establisado asin igwanang mga asin kadakol impluensya sa nakalis ng pirang eleksyon sa Laogan, Camarines Sur. O yung mga tugang ang eksklusibong entrevista kidating Congressman Sal Fortuno kang programang serbisyong probado karakterikod na Sabado. Pwede magkaulay kita. Naraman ko niya kung hindi ko kang pigpaplanong magdalagan sa deklaram vice governor o governor sa probinsya. So nagkikimit naman sa Shangri-La Makati dalaganan. Malabo niya ako yan. Maya pa niya akong ganahan dyan. Primero niya ako ang Baluarte mo na buwa rinconada. Ang rinconada niya ako itong anong na banuan dyan sa Kusang Syudad. Saro lang ang bagong kakampikan Timuan Kamsur kan Villafuerte Fortuno Tandem. Correct. Sa Niriga, Balatan, Bula, Baaw, Nabua, Buwi. Pagkabos yan ang kakampikan Timuan. Patama yun ni Kong El Rey Villafuerte. Pati mga local officials, mga barangay officials, nakulang mayoriya ang
nagsusuporta sa Timuan Kamsur. Sa harapan niya ako, masakin niya ako maglamang ka sa mga Villapuerte dahil si mga tarakulang politiko dito sa Camarines Sur, mga kwarta, establisido na sa politika. May influensya. Tuloy na akong alpalon, nagkadalaog. Kung Piltipiyan, nagkadalaog. Andaya daw ang beses, dadlaog. Kadako niya akong mga kwarta ito. Pero dahil na nagtriumpo sa mga Villapuerte. Kaya sakit ko niya ako ng laban. Saro pa niya ako sa ko na dali kapisto. Sana po, bibihira na kapisto sa emo. Masakin niya ako yan. Dapat niya ako kung malaw ka dyan sa pinaka. Alam ko na posisyon sa gobyerno lokal. At least iba ka man niya akong experience sa baba. Araw niya ako sa ko, bago ko naging congressman. Naging akong presidente kan board of directors kan Kasareko. Tulong beses naging bukal, tulong beses naging vice governor. Bago ako nag-congressman. So, ano gusto sabihin? Kung gusto mong magtanong ka muna. Ipapaliwanagan ko siya dahil ang lalawagan niyang batalya. Bagong karaw-karaw, bigla kang malawag niya na lagi pa niya ako pistado. Sauri ka sa nag-urulay, pigprangka ni Congressman Sal Fortuno. Ang sa impinsan na si Phil Fortuno, na dahil niya ini susuportaran sa anuman kaning plano sa politika para sa masunod na eleksyon. Balita na sa luwas ng Pilipinas, ngunyan, na-recover na ang gabos na mga bangkay kang pasayro kang buminagsak na aeroplano sa Brazil. Sigun sa mga otoridad kang Brazil, sa idang nahiling ang black box kang ATR-72-500 plane na sa binagsakan kaning lugar sa banwaan kan Benhido na may distansyang 80 km sa Sao Paulo. Ang kabilugan na bangkay 62, kumpuesto kan 34 lalaki, 28 babae. Dinara sa morgue sa sinambit na lugar para sinda bistuhon kan pamilya. Matandaan kang Biyernes, buminagsak na sa bitang aeroplano na inoperar kang kumpanyang Vuipas asin suminabog sa sarong residential area. Balita sa luwas kang baretang sports ngunyan. Kasabay kang selebrasyon ng Pilipinas sa ikasanggatos na partisipasyon sa Olympic Games, ang paggurit sa istorya ni Gymnast Carlos Idriel Yulo sa 2024 election sa Paris, France. May kontribusyon man ng medalya sin na Lady Boxers ni Stepeticio asin Ira Villegas na matrayon po sa kampanya sa Team Philippines sa quadrennial event. Mientras tanto, ibinursa kang 24 anyos na si Yulo ang pinakaelot na 2 bulawan na medalya kang Pilipinas sa Olympic matapos paghalian ang men's floor exercise as in ang vault event sa Bercy Arena. Ngunyan ang pagtatapos kang Paris Olympic. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang yan po, mga balita sa sunod tabayaran sa Kakampi Network News. Pero bago kita magpara, may pahabol kita digdi. Sa mga taga-Sipokot, nangangaipong niya ng hemodialysis technician. Diyan sa Sipokot, hanapon lang si Ma'am Maris Umali. Yan. Sa mga gustong mga interesado diyan sa Sipokot District Hospital, nangangaipon ng hemodialysis technician. O naghahanap si Maris Umali, paki-contact na lang tabi o pakihanap dyan sa Banuang kan Sipokot, Camarines Sur. Sa pagkarang ng bilog na puwersa kang Kakampi Network News, aldaw kitang Lunes gunyan na 12 Agosto taon 2024. Kaya banan ko si Ken Palma, Sarado Teknikal. Ako po si Jumberna. Sagkon sa masunod yatong pagkatuling amin ng mga bareta on-air online. Dibilang yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu.